Welcome back sa ating mga balitang basketball. Pinagmulta ng NBA ang Portland Trail Blazers ng nasa $100,000 pagkatapos na sila'y gumawa ng illegal contact kay Young Hansen. Ayon sa rules ng NBA, pwede naman nakausapin ang mga draft prospect. Pero ang ginawa nitong Portland Trail Blazers ay kanilang kinontak itong si Young Hansen nung hindi pa siya eligible na magpa-draft. So bawal po yun. Dapat na maging eligible muna ang isang prospect bago mo siya kausapin o mag-scout, in which hindi po ginawa ng Portland Trail Blazers. Pero ang nakapagtataka ay hindi po alam ng Portland Trail Blazers na bawal ito, at nung kanilang malaman ay sila mismo ang nag-report sa kanilang sarili. At heto na nga, sinuspende muna at wala pang bayad ang mga general managers na sina Mike Smith at Sergey Oliva. Kahit na wala na sa NBA, mga idol, ay patuloy pa rin tumatanggap ng malaking payout itong si Michael Jordan. Ayon sa impormasyon, itong si Jordan ay nakalikom ng nasa $275 million noong nagdaang taon. Pinakamalaki po yan kumpara sa isang aktibo o retiradong atleta, dahil dyan umabot na nga po ng nasa $4.5 billion ang kanyang network, mga idol. Kasalukuyang pinangungunahan ni Michael Jordan ang top 5 highest paid athletes of all time. Siya ang number 1, pangalawa si Tiger Woods na mayroong $2.88 billion, pangatlo si Cristiano Ronaldo na mayroong $2.52 billion, pang-apat si LeBron James na mayroong $2.3 billion at pang-lima si Lionel Messi na mayroong humigit kumulang $2 billion. Siyempre, ang nanguna pa ring income sources nitong si Jordan ay yung sa kanyang Jordan brand, yung sa kanyang mga investment at yung kanyang pagiging NASCAR team owner na nagbibigay po ng malaking pera para sa kanya. Nakita ng Atlanta Hawks kung ano ang totoong inilalaro nitong si Kuminga. Sa mga unang laban, mainit at maraming humanga sa kanya. Pero sa ngayon, mga idol, ay nag-iba na ang timpla nitong laruan ni Kuminga. 3 points, 10 points at walang naipasok sa 3. Samantalang si Porzingis ang kanyang kapalitan sa Golden State Warriors sa huling dalawang laban. Laban sa Wizards, 28 points, 5 3-pointers. Sa Denver naman, 23 points and 5 3-pointer. Lalo pang nadidiin sa ngayon itong si Kuminga na pang role player talaga ang kanyang laruan at hindi pang star player. Maraming beses pong binigyan ng Atlanta Hawks ng pagkakataon itong si Kuminga, pero somehow ay hindi niya talaga kayang maging bida man sa isang kupunan. Samantalang itong si Porzingis ay napaka-flexible, mapa-coming off the bench, mapa-starting lineup, ay patuloy pong nagbibigay ng solidong kontribusyon para sa kanyang kupunan. Sa ngayon, base lamang dito, panalong-panalo ang Golden State Warriors sa kanilang ginawang pag-trade.